Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa ngayon ay ating po magkapanayam ang Dato din Siswat Municipal Vice Mayor, walang iba kundi si Honorable Dato Bob Steele Siswat. Okay Vice, unang katanungan po, kamustahin po natin yung peace and order dito sa Dato din Siswat? Bismillahirrahmanirrahim. Unang-una sa lahat, pinapaabot ko yung salam ko sa sambayanan ng Maguindanao del Norte, lalo na sa aking bayan, sa Dato din Siswat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sa peace and order ng Dato din Siswat, neutralize pa rin yung peace and order natin, maganda pa rin yung peace and order. Yung nangyari naman kanina, actually, di naman masabi na bypass, kasi hindi siya bypass. Yung mga kapulisan natin is meron lang silang warrant of arrest na ni-serve nila, na warrant of arrest. Nagkataon na ayun, may nangyari. Kasi pangalawa yun eh. Pangalawa nang ginawa yun, and then nung una, hindi ko lang matandaan yung anong date yun eh. Dalawa yung namatay sa kanila dati. Tao din ni Grega. And then kanina, ayun, kasamang palad, si Grega na yung namatay, at saka isa yung escort niya, tao niya na namatay. Nahuli yung anak niya. At parang may nakatakbo yata na nakatakas. Hindi ko magkakamali, isa yata yung nakatakbo or dalawa. Nakatakbo. Pero sa area naman ng Dato din Siswat, safe pa rin yung area. Okay. Vice, can we ask, ano po yung pinaka mabigat ngayon na tinalakan ninyo sa session? Yung session namin ngayon, actually, yung resolution na ginawa namin, kasama na rin yung clearing sa ating daan simula dito sa Tamuntaka to Awang. Gagawa natin ng paraan na maklear yung gilid ng daan. Yung lahat na makatambay dyan ng mga sasakyan, kasi nakita naman natin yan yung nagpo-post ng traffic dyan sa area. May mga sasakyan dyan na malalaking sasakyan, lalo na dyan may junk shop yata yun dyan eh. May nadaanan kami dyan na 3 sasakyan na malalaki, nakatambay lang. Bawal yan kasi medyo maliit na yung daan natin, tapos may center island pa na ginawa dyan. Talagang magpo-post ng traffic at disgrasya. Kaya yun nakita ko na isang hakbang na magawa natin ng paraan yung mga problema dyan is tatanggalin lahat yung nakaparadang sasakyan dyan sa gilid ng daan. Kung ano man yung mga nailagay dyan, ipapalis natin yan. Yung bridge sa Barangay Tapian? Yung bridge sa Barangay Tapian, simula nung nagalit si Papa Mayor doon sa Tapian, pinagalitan niya yung mga nagtatrabaho doon. Ngayon, ongoing yung construction nila doon. Tsaka pinatawag ni Papa Mayor yata yung contractor na gumagawa ng kasama yung nasa MPW. Yung sa traffic kasi di ba, yung Center Island, kulang pa rin ng warning device. Kasi kagabi may nabangga na naman doon sa Grotto banda. Yan ang problema kasi pinag-usapan namin ni Mayor yan kanina. Kapon. Doon ako sa opisina ni Mayor. Kasi talagang yung plano namin dyan, tanggalin na. Kaya lang, hindi kasi basta-basta na tatanggalin mo yan kung hindi dadaan sa proseso. Kasi project yan eh. Magsusulat kami sa COA kasi galing yung pera ng project na yan sa 20% ng munisipyo. Kailangan maklear natin na siyempre mahirap na tayo yung mabakingan ng proyekto. Kailangan sila yung titingin kasi nakikita naman natin yung problema sa paggawa ng Center Island na hindi talaga flexible sa area. Tsaka yung design is bakit magkaiba? Yung dito sa pagpasok mo pa lang simula Tamuntaka, pagdating mo sa may crossing, sa may ito cruising ng Samba sa 12, iba naman yung design nung sa unahan. Ilang meter lang yata yun, hanggang doon lang yung yung solar.
hindi umabot doon sa grotto at hindi umabot sa awang. Ang pagkakalam ko dyan, simula dito papuntang awang is ganito ang design. Ang halaga niyan is nasa 15 million yata ang budget niyan eh. Pero hindi ko lang alam kung sinong nag-contract niyan. Pero ipapatanong ko kay municipal engineer kung sino yung nag-contract at bakit hindi tinapos at bakit pinalitan yung design. Ganun yung kwan. Kasi ang nagiging problema dyan, tingnan nyo yung nagiging problema, ang daming nadidisgrasya. Minsan nga yung nagko-comment is parang ang bato niya sa amin eh. Pero hindi naman kami yung nagpagawa niyan. At saka yung sa amin dyan is paano mga kwan yan matanggal. Yun yung ginagawa namin ng paraan. Pero yun na, nagsulat na kami ni Bapa. Nagsulat na si Bapa Mayor sa COA through municipal engineer. Inintay na lang yung feedback nila kasi pagdating naman ng feedback nila, gagawa naman kami ng resolution kasi yung parang ganoon ng proseso eh. Gagawa kami ng resolution, i-attach naman doon, pas babalik sa kanila, and then susulat naman sila ulit. Yun ay finalize na pwede na namin siyang tanggalin. Yung dito sa Canto Brose, may problema sa kanila traffic kasi ang sakayan doon sa tawid. Dapat dito sila sasakay kasi dito yung stoplight, 'di ba? Dapat doon. Pero yung ibang sasakyan kasi napapansin natin na dediretso pa doon banda sa may harapan ng Palawan, doon sasakay na nagko-cause ng traffic kasi nandoon ang mga pasahero. Dapat sir, dito sila before kung saan nagsa-stop yung mga sasakyan sana. Yan din yung yan din yung pinakiusap natin sa mga TMU natin. Actually, ang problema, nagiging problema kasi dyan pag hapon na eh. And then hapon, kasi sa sobrang dami ng sasakyan na dumadaan, minsan yung mga TMU natin umuwi. Hindi pa umabot ng oras. Pero sisikapin pa rin natin yan kung paano natin yan masolusyonan. Kasi ang problema natin dito sa highway, yun nga, maliit lang kasi yung highway natin eh. Tapos yung ginawa pa dyan sa may kanto ng awang, yung round ball dyan, yan pa yung nagpo-post ng dyan, traffic eh. Kasi hindi naman natin pwedeng matawag na round ball yan eh. Kasi nasa gilid eh. Yung highway, diretso. Actually sir, mahirap sa malalaking sasakyan. Dyan nga sila nagkakon eh. Diba? Going UP and pabalik. Kaya nga, mas okay pa sana kung ipalapad na lang yung dyan banda. Para medyo magluwag. Yan ang nagiging problema. May medyo masikip. Kaya sa dami ng sasakyan, siyempre, papababang upi. Tapos yung galing ng Jensan, yung Pacotabato. Medyo kwan. Pero gagawa namin ng paraan yan. Kasi actually, yung daan natin dito is nasa kwan yan eh. Nag-usap kami ni yung head nung MPW. Nasa kwan pala yung daan natin, nasa 60 meter pala yun, napakalapad. Kung mag-widening tayo dyan, maraming masasagasaan. Kasi 30 meters magkabilaan eh. Pero kung mangyayari naman yun, magiging maganda yung flow nung daan natin papuntang awang. Early warning device, Vice, wala ba plano na ilagay dyan kasi parang yung disgrasya, anytime eh, lalo na sa gabi. Actually, kanina nag-usap na kami nila Kapitana, si B.I.B. Rose. Meron na silang nilagay. Kasi sinabihan ko man din si Kwan, nag-usap man din kami ni engineer, municipal engineer, na sabi ko kailangan malagyan natin ng Kwan yun. Pero naunahan na siya ni Kwan eh, B.I.B. Rose, so may nalagyan na yata doon. Vice, maraming nagrereklamo kasi yung boundary ng DOS to UP. Yung under siya sa DPWH. Sira-sira kasi until now, nahihirapan yung especially yung mga lower na sasakyan. Yun ang nagiging problema dyan eh. Kasi ang budget niya nasa national kasi yan eh. Kaya hindi siya pwedeng pasukan ng local pati WIRM kasi proyekto ng national. Pero gagawa namin ng paraan kay Bapa Mayor, kakausapin ko si Bapa, at least na kahit matambakan man lang yung medyo maging okay yung daan. Ayun lang siguro ang magandang solusyon dyan eh. Gagawa na lang ng paraan na paano matambakan yung alon-alon na daan. Yan yung naging problema. Tayong lahat ng taga-UP, yung mga kaibigan ko ron, tumatawag na rin sa akin. Sabi ko, sige lang, gawa natin ang paraan yan.
Mensa dos, lalo kanina medyo nabigla sila, mga putukan kanina. Madaling araw. Magandang hapon ulit sa inyong lahat. As a Vice Mayor ng Datuudin Sinsuat. Yung nangyayari ngayon sa Datuudin Sinsuat na meron kayong nakikita sa Facebook ng mga patayan, search warrant ng mga ating kapulisan. Yan yung isa sa cleansing ng ating munisipyo na kumbaga pa naglilinis tayo ngayon. Kung ano man yung meron sa Datuudin Sinsuat na hindi kaaya-aya or may mga problema, dyan namin nakikita na paano ma-resolve yung mga problema sa Datuudin Sinsuat. Lalong-lalo na yung droga. Kasi yung lahat ng case ng Datuudin Sinsuat is mga krimen na nangyayari, nanggagaling man din sa drugs. Actually, nung Monday, maalala ninyo yung nauli na pumatay sa may Bito. Yung dalawa, nauli nung Monday sa munisipyo. Bali, ang kulang na yung sa 7 na gumawa nun, yung mga tao, 3 yung nag-surrender nung una, nadagdagan ng 2, 5, and then 2 na lang yung kulang. Talagang ganyan kapursigo yung mga kapulisan natin, headed by Colonel Madin, kasama si Captain Baning. Talagang yung mga PNP natin, yan yung mga bayani ngayon ng aming bayan. Talagang naghihirap kahit kamatayan. Tinamaan nga si Baning, pero okay naman din siya. Nung kaninang umaga, bago ko pumunta sa area, pinuntahan ko muna siya sa hospital. Chinek ko kasi siyempre kailangan natin makita yung kalagayan ng tropa natin. Na-place lang naman yung tama niya. Yung pinaka-importante. Vice, pwedeng mahabol sa clearing operation ninyo sa whole Datuudin Sinsuat in terms of drugs, nasa ilang percent do you think? Estimate ko ngayon, medyo makapanti na kami ng siguro baka nasa 60 to 70% na kami yun. Kasi more than 10 million na yung nahuli namin na drugs sa Datuudin Sinsuat ang halaga. Oo, medyo pandin. Iwan pa yun sa mga smuggle price. Iba pa yung sa cigarette. Oo, yung drugs lang yun. Kung isali natin yung cigarette, medyo malaki-laki. Oo. Okay, maraming salamat, Vice Mayor ng Datuudin Sinsuat Maguindanao Region Norte, presiding officer sa sinagawang ikawalong regular session ng 26 Sangguniang Bayan. Assalamualaikum. Malalaman din yan.